This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Paano magpayaman sa Diyos? May tanong ako sa iyo ngayon na maaring tumagos hanggang kaluluwa mo. Sa dami ng hinahabol natin sa buhay, naranasan mo na bang mapagod sa paghahanap ng kayamanan na hindi naman nagpapayaman sa puso? Yung pakiramdam na kahit anong ipunin mo, may kulang. Kahit anong trabaho, negosyo o sakripisyo, parang hindi pa rin sapat. At kung gustong itanong ko sa iyo ngayon ng diretso, brother or sister, tunay ka bang mayaman sa harapan ng Diyos? Ano kaya ang isasagot mo? Narinig natin madalas ang salitang pagpapala or abundance, biyaya. Pero ang tanong, paano ba talaga maging mayaman sa Diyos? At bakit may mga taong simple lang ang buhay pero puno ng kapayapaan? Habang may ilan namang nagtataglay ng lahat pero hungkang sa loob. Ako nga pala si Brother Dave at panata ko pong magbahagi ng Ebanghelyo at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayong araw, sasamahan kita sa isang napakahalagang pag-uusap. Hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa yaman na hindi nananakaw, hindi nauubos at hindi nasisira. Yaman na ibinibigay ng ating Ama sa Langit. Ano ang kayamanang hinahanap mo ngayon? Ano ang inauna ng puso mo araw-araw? Takot ka bang mawalan o natatakot kang hindi sapat? At sa lahat ng paghihirap mo, nasaan ang Diyos sa kwento mo? Hindi masama ang pera, pero delikado kapag mas mahal natin ito kaysa sa Diyos. Pero kapag ang Diyos ang una, lahat ng bagay ay umaayos, sumasapat at pinagpapala. Sabi ng isang leader sa simbahan, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa bulsa, kundi sa puso at pagsunod sa Panginoon. Napakaganda po, di ba? Kasi ang tunay na tanong hindi gaano karami ang meron ka, kundi gaano ka kadikit sa Diyos na nagbibigay. Alam ko madami tayo pinagdadaanan. Nagmahal, nabigo, at nalugmok sa gastos. Mga nanay at tatay na halos di na makatulog para lang may maipakain. Mga kabataang gustong magtagumpay pero kapos sa resources. Mga OFW na umiiyak sa gabi dahil malayo sa pamilya. Mga taong nagtatrabaho ng sobra pero hindi makaipon. Mga Kristiyanong tanong ng tanong, Lord, bakit ganon? Bakit hindi sapat? Bakit parang hindi ako umaasenso? At dito tayo magsisimula. Dahil ang Diyos hindi lang nagbibigay ng pera. Nagbibigay siya ng karunungan kung paano maging tunay na mayaman. Kapag naririnig natin ang salitang pagyaman, madalas pera agad ang pumapasok sa isip. O ipon, investment, negosyo, promotion, sweldo. Pero sa mata ng Diyos, ang yaman ay hindi lang tungkol sa kung ano ang hawak mo, kundi kung sino ang hawak mo. Ang puso ang tunay na bank account. Kung ano ang laman nito, iyon ang yaman mo. Kaya ang tanong ngayon, magkano ang meron ka? Kundi nasaan ang puso mo? Kung ang puso mo ay puno ng galit, pait, takot, inggit, pagkukumpara, at pag-aalala, kahit milyon pa ang dumating, mananatili kang mahirap.
Pero kung ang puso mo ay puno ng pananampalataya, pasasalamat, kapayapaan, pag-ibig, pagtitiwala sa Diyos, kahit simple ang buhay mo, mayaman ka. Dahil ang pagyaman sa Diyos ay hindi nag-uumpisa sa ginagawa mo. Nag-uumpisa ito sa kung sino ka nagiging habang ginagawa mo ang lahat. May isang lalaking kilala ko na sobrang sipag. Gigising siya ng alas 4 ng umaga para magbenta ng isda sa palengke bago pa magtanghali. Pagod na ang katawan niya, pero sasabay pa siya sa construction job para kumita pa. Gabi na siyang umuuwi. Halos hindi na makakapagpahinga. At sa kabila ng lahat, ang lagi niyang sinasabi, bakit ganito? Bakit hindi ako umaasenso, Brother Dave? Isang araw, kinausap ko siya. Tinanong ko, kailan ka huling nagdasal ng buong puso at hindi nagmamadali? Tahimik lang siya. Tinanong ko, kailan ka huling nagpasalamat kahit wala pang dumadating? Lalo siyang natahimik. Tinanong ko siya ulit, at kailan mo huling tinanong ang Diyos, Panginoon, ano bang gusto niyo para sa akin? Doon siya umiyak. Hindi dahil mahirap siya, kundi dahil na-realize niya matagal na niyang inuna ang trabaho kaysa sa Diyos. Matagal na niyang inuna ang kita kaysa sa kalooban ng Diyos. At sabi niya sa akin, Brother Dave, gusto kong yumaman sa paraan ng Diyos. At doon nagsimula ang pagbabago ng buhay niya. Kapag pinag-usapan natin ang pagyaman sa Diyos, isang napakalakas na talata ang agad pumapasok sa isip. Sa Matthew chapter 6 verses 19 hanggang 21, huwag kayong magimpok ng mga kayamanang nasisira, kundi magimpok kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Dito pa lang, malinaw na ang tinuro ng Panginoon. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa lupa, kundi sa langit. Hindi niya sinabing bawal tayong mag-ipon. Hindi niya sinabing masama ang pera. Hindi niya sinabing mali ang mangarap umangat. Ang sinabi niya ay, anak, huwag mong gawing Diyos ang pera. Ako ang dapat una. Kapag tama ang puso natin, pagpapalain ng Diyos ang ating mga kamay. Ang edukasyon, trabaho, negosyo, at pagiging masipag. Lahat ito ay mahalaga. Pero kung walang Diyos sa puso, ang lahat ng ito ay nagiging pagod na walang direksyon. Kaya paulit-ulit na tinuturo ni Jesus, unahin mo ako at ako ang bahala sa iyo. Isipin natin ang kwento ng taong 3 alipin sa Parable of the Talents sa Matthew chapter 25. Binigyan sila ng Panginoon ng yaman. Isa ng 5 talento, isa na 2, at isa ng 1. Hindi pantay, pero pareho. Parehong may layunin. Ang isa pinagyaman ang 5 talento at naging 10. Ang isa pinagyaman ng 2 at naging 4. Pero ang isa, ibinaon sa lupa ang talento dahil sa takot. At anong sinabi ng Panginoon sa 2? Tapat at mabuting alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At doon natin makikita ang sekreto. Hindi kailangan maraming hawak mo para pagpalain ka. Ang kailangan ay maging tapat ka sa ibinigay sa iyo. May isa pang mahalagang kwento. The widow's 2 mites na ating mababasa sa Marcos chapter 12. Habang ang mayayaman nagbibigay ng sobra, ang balo nagbigay ng 2 kusing, lahat ng meron siya. At sinabi ni Jesus, mas malaki ang ibinigay niya. Anong ibig sabihin nito?
Sa Diyos, ang mahalaga ng pagbibigay ay nasusukat sa puso, hindi sa halaga. At ang puso ang nagpapayaman sa atin ng higit pa sa pera. Kapag pinag-usapan ang pagyayaman sa Diyos, isang napakalakas na talata ang agad na sumisigaw sa puso. Sa Matthew chapter 6 verse 19 hanggang 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanang nasisira, kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang linaw ng turo ng Panginoon. May dalawang uri ng kayamanan, ang panlupa at panglangit. Ang panlupa, ito ay pera, ari-arian, tagumpay, trabaho, negosyo. Ang panglangit, kabutihan, pananampalataya, katapatan, pagsunod, pag-ibig at paglilingkod. Hindi masama ang panlupa, pero masama kapag ito ang naging sentro ng buhay. Ang puso ang tunay na sukatan ng kayamanan, hindi ang bulsa. Kung inuna natin ang Diyos, umaayos ang direksyon, dumarating ang kapayapaan at lumalakas ang biyaya. Pero kung pera ang inuuna, dumarating ang pagkalito, inggit, pagod at pagkakamali. Kaya paulit-ulit ang turo ng tagapagligtas. Unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Tingnan natin ang parable of the talents. May 3 alipin. Binigyan ng 5 talento, 2 at 1. Hindi pantay pero parihas ang starting point. Ito yung sa aking binagi kanina. So lalaktawan na lang natin to. Pero sa isa sa kwento, anong nangyari? Masama at tamad na alipin ang sabi ng Panginoon. Hindi dahil kaunting binigay sa kanya, kundi dahil hindi niya pinapahalagan ang binibigay sa kanya. Makita rin natin ang the widow's 2 mites na aking sinabi din kanina. Dahil bakit mas malaki ang binigay ng widow? Dahil sa Diyos, ang mahalaga ang pagbibigay ay nasusukat sa sakripisyo, hindi sa halaga, at ang puso ang tunay na kayamanan. Noon sa baryo at komunidad, simple lang ang buhay ng mga tao. Ang kapitbahay parang pamilya, nagtutulungan, nagbabahagi ng pagkain, nagkikilala sa bawat membro ng pamilya. Ang mga bata ay naglalaro sa kalsada at sabay-sabay nag-aalaga sa isa't isa. Walang modernong gadgets, pero ang puso ng bawat isa ay mayaman sa malasakit, paggalang at pagtutulungan. Ang nakakataba sa puso, kahit limitado ang resources, ang tao ay marunong magpasalamat at magbigay sa abot ng kanilang makakaya. Hindi lahat mayaman sa pera, pero mayaman sa puso. Ito ang klase ng kayamanan na gusto ng Diyos, mayaman sa kabutihan, pagtulong at pag-ibig na hindi nasusukat sa material. Ang yaman ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng hawak niya, kundi sa dami ng puso niyang handang ibahagi sa iba. Ngayon, sa modernong panahon, marami ang abala sa trabaho, negosyo o social media. Nakalimutan na minsan ang tunay na pangangailangan ng kapwa. May kapitbahay na may sakit, ngunit walang dumarating para magtanong. May kaibigan na umiiyak ngunit walang nakikinig. May pamilya na hirap pero hindi nakakapaglaan ng oras para sa isa't isa. Pero kahit sa ganitong panahon, may mga taong nagiging tagapag-alaga pa rin sa kapwa. Isang guro na nagbibigay ng dagdag na oras sa estudyante. Isang kaibigan na nag-text para kamustahin ka. Isang OFW na nag-iipon hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya sa Pilipinas. Sa Diyos, hindi nasusukat ang laki ng tulong kundi ang intensyon at puso. At ito natin makikita ang tunay na kayamanan. Kapag may malasakit, nagiging mayaman ka sa Diyos. Ang tunay na pagyaman ay nagmumula sa pagbibigay sa kapwa, paglilingkod sa simbahan at komunidad, pagtulong sa nangangailangan,
at pagpapatawad at pagmamahal sa lahat. Ang pinakamayaman sa lupa ay yung may pinakamalaking puso at walang iniwang kabutihan para sa Diyos at sa tao. Hindi mo kailangan maging milyonaryo. Hindi mo kailangan ng kotse, bahay o negosyo para maging mayaman sa Diyos. Ang kailangan lang ay tamang puso, tamang intensyon at pagsunod sa kalooban niya. Gusto ng Diyos na malaman natin, hindi mahalaga kung gaano karami ang hawak mo. Ang sukatan ay kung gaano ka nagmahal, gaano ka nagmamahal at naglilingkod. Halimbawa sa real life, may isang magulang na maliit lang ang sweldo, pero inuuna ang edukasyon at pangangailangan ng anak kaysa sa sarili. May kaibigan na walang sobra, pero naglalaan ng oras at payo sa kakilala na naliligaw. May kapatid sa simbahan na abala sa trabaho, pero kahit 30 minutes lang sa linggo tumutulong sa mga nangangailangan. Kapag ginawa natin ito, pinapakita natin sa Diyos na handa tayong maging kasangkapan niya sa pagpapala sa iba. At mula rito, darating ang tunay na kayamanan, kapayapaan, kaligayahan, at biyaya na hindi nasisira. Isang araw, may batang lalaki sa barangay na si Marco. Simple lang ang buhay niya. Pamilya ay hindi mayaman, pero puno ng pagmamahalan. Si Marco ay napansin na maraming bata sa paligid at gutom, kulang sa libro at walang makakalaro sa gabi. Kaya kahit maliliit ang kinikita sa paminsang pagtulong sa tindahan, binili na ang ilang merienda at notebook para sa mga bata sa palengke. Hindi niya sinasadya na mapapansin siya ng simbahan. Dahil sa simpleng gawain ito, na-inspire ang buong komunidad na tumulong din. Ang parable na ito ay nagtuturo. Kahit maliit ang kayamanan o kakayahan, kapag ibinibigay mo ang puso mo, nagpapayaman ka sa mga mata ng Diyos at sa buhay ng iba. Unahin ang Diyos sa lahat ng desisyon. Kapag inuna ang kanyang kalooban, ang lahat ng iba pang biyaya ay darating. Maging tapat sa maliit na bagay. Walang maliit na mabuti sa mata ng Diyos. Ang maliliit na kabutihan ay magiging malaking pagpapala sa iba. Maglaan ng oras at puso. Hindi lahat ay pera. Paglalaan ng oras sa pamilya, simbahan at komunidad ay tunay na yaman. Kapag ikaw ay nagbigay ng kahit kaunting panahon, enerhiya at pagmamahal, nagiging tagapagbiyaya ka sa mundo. Ang Diyos ay gusto nating maunawaan na ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa bulsa. Minsan iniisip natin, kapag may pera ako, mayaman na ako. Ngunit sabi ng tagapagligtas, kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Na ating mababasa sa Matthew chapter 6 verse 21. Sa totoo lang, maraming tao ngayon ang nalilito. Brother Dave, gusto ko yumaman sa Diyos, pero hirap. Wala akong pera at puro utang. Ang sagot ko, huwag hayaang hadlangan ng sitwasyon ang iyong pagyaman sa Diyos. Yaman sa Diyos ay hindi nakasalalay sa pera o material na bagay. Nakasalalay dito sa puso, sa malasakit, sa kabutihang ginagawa mo sa iba. Nakikita ko sa mission ko at sa simbahan, may mga taong simpleng tao lang, pero puno ng kapayapaan, pagmamahal at inspirasyon sa iba. Iyon ang tunay na kayamanan. Iyon ang uri ng pagyaman na hindi ka iiwan. Kahit sa oras ng problema, krisis o pandemya, nananatili ka pa ring mayaman sa loob at may katuwang na Diyos sa buhay. Isang araw may batang lalaki sa barangay na si Marco. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama ngayong gabi na to. And actually, gabi na akong gumagawa kaya sabi ko pag busy pag morning kasi hindi pa
fix yung mga schedule ko. Unlike before sa trabaho na 2:30, tapos na yung work ko. So from 2:30 pababa, bakante ko na. So gumagawa ako agad. Na-miss ko yung panahon na yon. Gumagawa ako agad ng Come Follow Me, and then after nun, part-time job, then pahinga. So nitong mga week parang exhausted siya kasi bago-bago ng schedule. Like bukas, meron kaming whole day na training sa trabaho. So sabi ko, unahin ko muna gumawa ng podcast para bukas ay wala na akong problema. No, big sabihin, hindi naman problema, pero wala na akong alalahanin. Ayun, yung tamang term doon. Tandaan natin mga kapatid, na iwasan natin yung salitang problema, alalahanin, or mga task, no? Mga gawain. And then, Saturday, appointment uli, Sunday church, and then preparation. Kasi sa Lunes, merong demonstration para naman na hopefully with the grace of God, ma-promote tayo para dagdag naman sa pamilya, di po ba? And then Monday uli, I'm not sure if kasi sa amin dito sa Negros, kami napinsalan ng bagyo. I'm not sure if pagpapatuloy yung module or online, or sorry, face-to-face, no? But anyways, para hindi pa ganun ka-fix. Tuesday ulit, kukuha ng module sa Lunes, tapos Tuesday ay magbibigay ng module. Parang ganun yung routine, no? So, hindi pa fixed, but I know Heavenly Father is watching over us. And alam ko na mahal niya tayo. Kahit na nakakapagod yung panahon na ito, pero mahal tayo ng Diyos. Alam niyo po, sabi ko pagod. Parang gusto kong magsabi, God, pagod ako. Alam niyo po yun, parang gusto kong sabihin na gusto kong magpahinga. At sabi ng Panginoon sa akin, no, sa akin lang ang insights na magpahinga ka sa akin. Kaya na-inspired ako na gumawa ng lesson na to. At nagkataon, tumulong din sa akin. Alam niyo po yun. Sometimes pagod tayo, iniwasan natin yung Diyos. Maintindihan ako ng Diyos. Next time ka na, Panginoon. Next time ka na, Heavenly Father. Maintindihan mo naman ako kasi pagod ako ngayon. Hindi ako makapag-pray sa'yo. Hindi ako makapagbasa ng banal na kasulatan. Pero habang ginagawa natin yan, magtataka tayo bakit parati tayong pagod? Bakit parati tayong busy? Bakit parati tayong walang pahinga? Kasi yun yung pinili natin eh. Pagpipiliin natin yung Diyos, masabi natin, pagod ako pero meron pa akong time sa pamilya. Pagod ako pero hindi masyado. Alam niyo po yun. Kaya pag pagod ka, gusto mong huwag bigyan ng time ng Diyos, bigyan mo kasi it will change your life. Mga kapatid mo, napakaganda ng topic natin. Napakaganda ng mga discussions or lesson na binabahagi ko sa inyo, binabasa ko sa inyo. And totoo talaga na hindi nire-required ng Diyos yung yaman natin papasok sa langit. Of course, tulad sa picture, kailangan natin ng sasakyan. Bakit ka magkakaroon ng sasakyan, di ba? Kasi gusto natin convenient sa pamilya natin. Like umuulan, kasamang pamilya mo, makakauwi kayo agad. Kasi noon, tricycle lang kami. Pag umuulan, tika muna, malakas yung ulan, di tayo makakauwi. Pag sasakyan kasi, kahit malakas yung ulan, makakauwi kami. Di po ba? Bahay, para wala tayong bayarin na rent every month. Magandang lokasyon, di ba? Nakita natin yung mga puno, malinis yung paligid, di ba? Parang sabihin natin, ang ganda ng palibot. Di po ba? Sino po ba yung hindi gusto ng ganyang mga blessing sa buhay? May trabaho, matinong trabaho, maayos na trabaho, at hindi ganun ka-stress na trabaho. Lahat po tayo gusto nating umunlad sa buhay, di po ba? Kahit ako, lahat naman tayo, pero huwag nating kaligtaan na isama yung Diyos sa mga plano natin sa buhay at magpahinga tayo sa Kanya. Kasi masarap po na, sabi ko nga kanina, we cannot serve two masters at the same time, sabi ko sa kaibigan ko. Kaya habang nag-uusap sa kanina sa akin, we talking about certain things. Kasi parati kami nag-uusap. Sabi ko, hindi na ako gagawa ng lesson for today sa Come Follow Me. Pagbukas ko na lang. Pero malakas talaga yung impression sa akin ng spirit na pauwiin mo na. Mag-dinner ka, tapos gumawa ka, tapos maligo ka, magpahinga ka, tapos bukas, prepare ka sa lesson, sa school. Yun na yun. Di ba? So, we have choices kasi may meron tayong pagpili po. Pwede kong piliin na magdamag kayo mag-usap dito
Tapos uwi siya ng anong oras na ba ngayon? Tingnan ko sa aking ano dito. Like for example is 8:52. Pwede namang hanggang 10 kami, hindi ako gagawa ng Come Follow Me, pero mag-uusap kami spiritual eh. Okay din yun, di ba? Kasi spiritual na pag-uusap. Pero ako lang at siya yung may inspired. Paano yung mga tagapakinig? Paano po kayo? Paano ko may bibigay, may impart sa inyo yung blessing? Di po ba? So, yun po, you have the freedom o kalayaan sa pagpili kung palagay nyo yung sinasabi ko po sa inyo ay maganda, pwede nyo gawin or hindi. Di po ba? Pero ito'y patotoo ko na pag inuuna natin yung Diyos, makita natin yung divine intervention. Papadalay talaga. Amen talaga to. Papadala niya yung mga anghel para sila yung gagawa para sa'yo. Magugulat ka na lang, no? Na kung sa damit papaplansya ng Diyos sa'yo para susuotin mo na lang. Kasi mahal niya tayo, anak niya tayo. Naghihintay lang siya na humingi tayo ng tulong. Kaya hinihingi ko sa kanya, God, bigyan mo lang ako ng extra strength, ng lakas para pahinga, na makapagpahinga ako bukas, fresh na naman uli, para sa panibagong araw. At sabi ko sa Panginoon, kay Heavenly Father na, alam mo yun, mga kasunod pa ng mga days, na mas malaki yung time ko sa pag-serve sa Kanya, mas, parang, anong tawag doon, makapag-rest na ako. Hindi naman yung rest in peace, ha? Yung parang makapagpahinga ba, na tulad noon, na hindi ganun ka busy. Kasi, nung pumasok yung simple at konting business, parang nag-a-adjust pa ako. Medyo matrabaho kasi pag mga ganong business, mga food cart, di po ba? So, sabi ko nga kanina sa kaibigan ko, sabi ko, wala, mga 3 linggo na ako na negative, sabi ko sa aking friend. Tapos sabi ko sa kanya, yung parang inutang ko, mauubos na, parang hindi pa nakabawi. Gratefully naman kasi may mga ibang racket naman tayong pinapasok na blessing ng Panginoon. Pero nakakapagod lang. Sabi ko nga, we cannot serve 2 masters at the same time. Big sabihin nun, hindi natin pwedeng paglingkuran ang lahat ng bagay. May negosyo ka, nagtatrabaho ka, online job ka pa, tapos ano pa yung ginagawa mo sa buhay? Ka Superman, di po ba? Yung tanong ko hindi sa inyo din. Tanong ko yung sa sarili ko ngayon. Kailangan talaga may give up ka para sa isa. Ay sabi ng friend ko, if magpatuloy pa yan ng 3 weeks, siguro kailangan mo munang magpahinga, sabihin mo muna doon sa magtatrabaho kasi, pero naaawa kasi ako eh. Napahinga muna tayo ng 1 week para pag-isipan kasi parang exhausted na ako. Pero sabi ko naman, God will provide. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Baka ba isang araw or one of these days, ma-resolve ko yung concern. At magkakaroon ako ng kita para naman parang ma-appreciate ko yung sakripisyo ko, di ba? Kasi part din ako doon ng sakripisyo. Ang mga gastos. Lahat po tayo, di ba, nag-iisip ng gano'n. Pero above all things, ang tanong dito, masaya pa ba tayo? If nakakaramdam pa ba tayo ng saya? As I said, oo. Talagang with conviction na oo. Kasi kasama ko yung Diyos. Yun lang yun. Gusto kong i-promote, no? Gusto kong ibida yung Diyos ngayon. Kasama ko yung Diyos. Gusto ko siyang maging masaya. Hindi naman ako talagang mabuting anak. Kung sabihin ko ba yung perfectong anak. Minsan, matigas na yung ulo ko. Marami akong nagagawang mali. Pero gusto kong sabihin sa Kanya na hindi ko kaya kung wala siya. Gusto kong sabihin sa Diyos na papasalamat ako dahil andyan siya throughout these years at mga years pa na darating at magpakailanman or for eternity pa. Ganun din sa'yo, kapatid. Nakikinig ka ngayon. Kausapin mo yung ating Ama sa Langit. Namimiss ka na niya. Alam ko po na mahal tayo ng ating Ama sa Langit. Alam ko na hindi ko man siya nakita ng buong buhay ko. Siguro nakita ko siya in a form of dumadaan sa akin, hindi ko lang napapansin. Pero alam ko, natutulungan ako ng Diyos sa mga unbelief ko. Dahil totoo siya, pinapakita niya yung milagro araw-araw sa buhay natin. At lahat pong ito ay aking iniiwan na may pagmamahal at pag-asa na more blessings to come sa atin. In the name of the Almighty God, anak niya, na si Jesucristo. Siya nawa.